Hello, good morning po mga farmers. Welcome back po dito sa Mantikon Channel. Ngayon mga farmers, natutunghayan nyo yung plastar ng aking ampalaya. Ito na po yung ampalaya natin. Matanda na po. At nakapag 20 harvest na po tayo mga farmers. At ngayon po ay ika-21 pitas. Ito po yung update sa ating ampalaya mga farmers. Pasensya na kayo, hindi ako laging nakakapag-upload kasi masyado po akong busy sa aking trabaho. At pa-sideline lang po ang ating pagbablog. Pero ito na po yung update po sa ating sa ating ampalaya Mestiza F1. Balik mga farmers, nag-harvest na kami kagabi. At ngayong umaga hakutin na lang namin. Ito yung aming mga napitas. Madami pa po siyang bunga. Ang problema lang mga farmers ay ito po, meron na siyang fruit cracking. At hindi ito maiiwasan kapag ang ampalaya ay matanda na. Pero kahit ganun, ayos lang kasi nabibili pa naman. Medyo mababa na nga pala ngayon ang ampalaya, hindi kagaya ng nakaraan na 90 per kilo. Ngayon po nagre-range na lang siya ng 45 to 50 pesos per kilo. Yun pong good. Pero ito pong ampalaya natin ay hindi na po natin mabibenta ng ganon kasi po pangit na po ang kanyang mga bunga. Maano na lang po natin ito mga farmers, mabibenta natin ito ng nasa 25 pesos per kilo hanggang 30 pesos. Ayan po mga farmers. At ito nga pala yung ating ampalaya, madilaw na. Ito po ay 4 na buwan and still mayroon pa mga bunga sumusunod at saka may magaganda pang mga talbos, kaya mag-aabono pa tayo. Baka makakapitas pa tayo kahit 3 o 4 dahil sayang din po mga ka-farmers, kumikita pa rin tayo. At ito nga pala ang palaya ko, dahil nga medyo matanda na, palugot na, ay inisprehan ko na yung gilid. Ayan, as you can see mga farmers, patay po siya. Yung ginamit ko po dito ay yung contact herbicide na yung glufosinate ammonium. Ayan po. Dahil ang ginawa ko mga farmers, dahil nga matanda na yung ating ampalaya, tinanim ako na ito na siling pansigang. Siling pansigang po ang napakamahal ng presyo ngayon. Nasa 1.5 po per bundle or 150 pesos po. Mga farmers, ito nga pala mga tinanim ko dito ng sili. Ito yung mga luma kong punla. Yan, kung makikita nyo, mataan na siya. Magugulang na. Pero okay lang po kasi ang sili po mga farmers, kahit po siya matanda na itanim, okay lang. Tsaka talong. Wag lang po ang kamatis. Tignan nyo mga farmers, may mga bunga na siya. At ang plano ko dito mga farmers, ito pong pinakagitna, tataniman ko ng pipino. Yung pong legacy po, yung variety. Tapos susunod natin ay sitak. Bale, dito yung aking bayaw, siya po nag-aakot. Tapos ibabandal. Ako naman po, mag-harvest po ako ng sili.
Mga farmers, bali tapos na ako mag ano ng ampalaya. Maglagay sa sako. At ngayon naman ay magpipitas ako ng sili. Ito nga pala ang ating silihan. Ito po ay Kaneko 207 at saka po Chitay variety. Pinag-compare ko silang dalawa. At napansin ko na wala pong sinabi yung Chitay dito sa Kaneko sa dami ng bunga. Ito po yung Kaneko, mga farmers. Ayan o. Daming bunga. Samantalang itong Chitay wala. Ayan. Ito po. Pansit ko sa Chitay, ano siya, isang bugso yung bunga niya, tapos pag naubos, saka ulit sa magbubulaklak. Unlike po nitong Kaneko na dire-diretso yung bunga. Dire-diretso yung pagbulaklak niya. At napakaganda po ng presyo ng sili ngayon, mga farmers. Nasa 1.5 po per bundle or 150 pesos per kilo po. Kaya medyo sasagar-sagarin na natin ang pitas ngayon. Medyo magubat na nga lang pala. Bali ito yung ampalaya nating pinitasan, 21 pitas. Okay pa rin, may napipitas pa. Mga isang abono pa siguro. At tapos ito, mga farmers, yung aking sitawan, wala na. Dugot na. Sprayan ko lang damon nito at pipino naman tatanim natin. Kasama doon sa ampalaya. Legacy yung variety na itatanim natin, mga farmers. So update ko na lang kayo, mga farmers. Magpipitas muna ako ng sili.